Pilipinas. Ngayon po ay labing-walong linggo sa karaniwang panahon, linggo ng purang araw po. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwa ngayong umaga ay sa Reverendo Monsignor Sabino Tempo. Magsitayo po tayo. Bayan ng Diyos, maging bayan ka. Sa ating pagtitipon ngayong umaga, mga kinikilip, sana ang tungkulin ng bayan, ang sumamba, ang manalangin para sa lahat ay ating magampanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Opo, sumaatin nawa ang Panginoon. Siya'y laging ating kailangan. Siya'y walang kapalit. Siya'y walang kapantay. Ngunit batid natin, ang problema ay wala sa Diyos, nasa atin. Tayo ang sumasalungat. Tayo ang nakalilimot. Tayo ang nakukuhang siya'y palitan. O di naman kaya'y yung salita natin pasuklian. Magsisi tayo sa ating mga nagawa. Alalahanin natin tayo noon ay bininyagan. At kung paano noon tayo hinugasan sa tubig. Ilinin natin, gayon din, muli pa, tayo linisin. Ama naming mga pangyarihan, ipahayag mo kung ikaw ay kapiling ng iyong bayan. Ngayong ginugunita namin ang iyong pag-ika at talaga namang kahangahangan.
at gayon din ang iyong pagtubos sa amin, na lalo pang pambihira at walang kahampin. Paspasan mo po ang tubig na iyong ginawa upang amin magamit. Para ang mga tanim ay madilim, para mapawi ang luho at init, at para malinis kaming mga marurumi. Ito rin ang iyong tinalagang gamitin sa pamibigay ng iyong kagandahang loob sa tanan. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipanan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamamagitan ng tubig, italagang maging banal na anak mong mahal na siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago mo kami mga makasalanan. Ito na ang tubig na may ibibisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gulitain ay magpahiwatig ginawa ng aming pakikigala sa kaligayahan ng mga kapatid namin tumatanggap ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at tayo'y patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Yeah.
Ama naming makapangyarihan, manatili pong kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayan. Bakit kinubukol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin ng kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkain
sinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? Hindi. Ang lahat ng ito ay kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sikayin po tayo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang lugar na ilang. Nang mabalitaan naman ito ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao yun na habag siya sa kanila. Pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanyang mga alagad. Sabi nila, ilaang ang buhok nito, malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na ninyo sila sa ngayon upang makabili ng kanilang kakainin. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumunod sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad
ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumawis at sila'y nakapulok ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga ginigiliw ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sino? Ano ang mga pag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sa pagmamahal sa atin ng Diyos? Iyan ang narinig natin kanina kay San Pablo. Ito ba'y karamitaan? Oo, may mga taong dala ng karukaan. Sila'y nagagalit sa Diyos. Sila'y lumalayo. Ano ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Gutom. Napansin ba ninyo? Binanggit ni Pablo. Gutom. Ngayong lingkong ito, kapuna-puna, kung paano sa Salmong tugunan, Salmong ika-145, ikalawang taludtod, kahasan sinabi, paano nga ba natin nadarama ang pag-ibig ng Diyos? Ito'y sa Kanyang pagpapakain sa ating lahat na Kanyang kinapal. Alalong baga, sa halip na ang gutom sa atin ay maglayo sa Diyos, gutom ang magiging tulay upang ating malasak kung paano tayo'y mahal na mahal ng ating lumalang. Kaya nga sa Ebanghelyo, sa atin ay pinakita si Jesus doon sa inang nagdadalang habag. Gusto sana niyang mag-isa muna. Pinatay ni Haring Herodes ang kanyang kaibigan, si Juan Bautista. Gusto niyang magsarili muna, magdasal, humarap sa Diyos. Marahil gusto ni Jesus ang kanyang sariling commitment, resolve, gagawin din niya ang kanyang misyon, bagamat may mga taong galit sa kanya, katulad kay Juan. Ngunit, walang pagkakataon na siya'y mag-contemplation, mag-reflection. Naroon na ang mga tao. Hinahanap siya. Kung merong ilan na sa kanya'y galit, napakarami naman ang sa kanya'y naghahanap. Siya'y nagdalang habag, pinagaling, nakita niya, may mga tao nakasaklay, may mga tao daladalasan, stretchers, may mga tao kung ano-ano nakatali sa mga sugat. Kaniyang pinagaling, kaniyang tinugunan ang kanilang pangailangan. Ngunit mayroong isang pangailangan, lahat ay mayroon. Hindi lamang yung ilang may sakit. Ano ito? Nang dumating na ang takipsilin, ang pangangailangan sa pagkain. Hapunan. Mga tao ay naroon, naglakad, gutom. Nakatatawag pansin, mga kaibigan ni Jesus, mga disipulo niya, ang kanilang approach, ang kanilang ikamay solusyon, napakaraming tao. Sige, pauwiin na natin. Kanya-kanyang dilensya. Kanya-kanyang kahit, kanya-kanyang tuka. Ay, demonyo. Alam na, walang bakterya ito.
nangyayari yan. Kung kailan ako malat, tsaka naman sumasabi si Diablo. Ang solusyon ng mga disipulo ay, you solve a big problem, divide and conquer. Liitan natin. Gugulo ka, humanap ka. Kanya-kanyang hanap. Ngunit si Jesus, ang nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Mga tao ay naririto. Saan sila hahanap? May makikita kaya na magbibigay ng pagkain? Kanyang solusyon, bigyan ninyo sila ng makakain. Huwag ninyong pahanapin pa ng iba. Kayo mismo ang magbigay sa kanila. At dito'y lalo nating masasakyan yung mentalidad ng mga disipulo. Ang kanilang sagot, nakapangiti po siguro si Jesus, hindi niya alam ang sitwasyon. Wala po tayo maliban sa 5 tinapay at 2 isda. We have nothing except 5 loaves of bread and 2 fish. Wala tayo. Ayun. They begin with what they do not have. Wala tayo marami. Ang tanging meron tayo iilan. Ano ang tugon ni Jesus? You do not begin with what you do not have. Huwag kayong magsimula na bigyan ng solusyon ang isang problema sa pagtutok sa kung wala kayo. Ang solusyon ay kung anuman ang meron kayo. Dalhin ninyo rito sa akin. Yung 5 tinapay, yung 2 isda sa kamay ni Jesus. Sa kamay ni Jesus, ang kamay ng nagmamahal. Kung kaya't ang kamay ng gustong pakainin ang minamahal. Ang 5 tinapay at 2 isda nakapagpakain ng 5,000 lalaking puro gutom. Isipin niyo kung gaano kalakas kumain ng 5,000 lalaki. Hindi pa kabilang yung mga babae. Lahat ay kumain, lahat ay nabusog. Iyan ang himala ng pagpaparami ng Panginoon ng tinapay doon sa ilang. Ang nagmamahal ay nais pakainin ang minamahal. Iyan ay isang napakagandang kaugalian natin mga Pilipino na sino man ang dumating, inaalok natin anumang mayroon. Kaya pag ikay nagpunta sa isang lugar at hindi ka inalok, kahit ng tubig, dama mo ito. Meron bang taong gano'n na lamang karagita, wala siyang maibabahagi? Ito ang sinabi sa atin ng CBCP sa Second Plenary Council of the Philippines. Walang Pilipino na ganoon na lamang kadukha, wala siyang maibabahagi sa kanyang kapwa. Kaya, dama natin, meron kang pinuntahan, ngunit wala ni anumang sa inialok. Ang dama mo'y hindi gutom. Ang dama mo'y ang kawalan ng pagmamahal. Kahapon, kami, tinipon ko ang mga retiradong pare sa Ayala Alabang, yung retired and incapacitated, nagtiwang na kami ng aming priest-aid. Isa sa mga dumalo roon ay isang pare ng Maynila na halos 30 taon na nagdurusan. Siya ngayon ay 8 years old. Nung siya ay nasa late 40s, nagka-stroke. At mula noon, siya bedridden. Kahapon, natutuwa ako, dumating siya, naka-wheelchair, alaga ng isang madre at isang lay caregiver.
Nung matapos yung misa, lumapit sa akin natin, Mons, iuuli ko na po si Monsignor Danny Pascual. Sabi ko, bakit? Nakalimutan po namin yung kanyang gatas. Hindi na siya pwedeng kumain ng solid. Meron siyang milk na yon ang kanyang sustenance. Sabi ko, gatas, hahanap tayo. Tinawag ko yung isang St. John Mary Vianney member ng association. Sabi ko, si Monsignor, walang makakain yung gatas niya na nakalimutan. Natutuwa ko yung mga naroon, hindi po problema. Magpapahanap kami ng gatas. At sila nga ay may gatas. Isang kahon kaagad ang dala-dala. Naisip ko, si Monsignor Danny Pascual, nang siya isa pang musmos, gatas ang ipinakain sa kanya ng taong mahal na mahal siya, ang kanyang ina. Ang isang ina, laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo, pagmamahal niya ipinadadama sa pamamagitan ng pagpapasuso. Ngayon, ang paring ito, sa kanyang katandaan, matapos maglingkod, sige, hinayaan ng Diyos na maging parang bata na muli. At madama niya ang pagmamahal sa kanya ng ibang tao sa pamamagitan ng gatas. Para bang si binibigyan pa ng kanyang todo sa kanyang katandaan. Mga binigilid, natural lamang ang mga magulang gawin ang lahat para ang kanilang mga subling ay pakainin. Ngunit yung pagkain ay hindi hanggang sa katawan lamang. Sa layunin ng Diyos, ang pagpapakain at ang pagkain ay dapat kaakibat ang spiritual dimension. Na kung ang Diyos ang ating isipin, pagmamahal ang dahilan, bakit lahat ng nilalang kanyang pinakakain. Pagmamahal ng magulang, ama nagtatrabaho gabit araw, ina sarili niyang katawan ibinibigay upang pasusuhin dala ng pagmamahal ang kanyang sugli. Tayong nag-aalaga sa matatanda, ang magpainom ka ng gatas ay dapat nating unawain. Ito'y pagmamahal. At ito'y nadarama, maniwala kayo, ng ating pinakakain. Pwede ang pagkain ay halos ibuhos mo sa tao na hindi mo mahal. At ako'y nakakita na ng mga matatanda na pinabastos ng nagpapakain na parang ang hayop ang pinakakain. Tatandaan ninyo yung isang ina na ikinulong ng kanyang anak at ng kanyang manugang sa isang kulungan ng aso. At doon na lamang hinihitsahan ng pagkain. Kung may ganoon, meron naman na isang lola, isang pasyente, isang kapwa-tao na hindi mo kilala, subalit yung kutsarahan mo ng pagkain, pagmamahal ang kanyang tinatanggap sa kanyang nagbibigay buhay. Iyon si Kristo sa ilang. Iyon si Kristo sa bawat misa. Iyan ang dahilan kung bakit tayo may Eucharistia. Ganoon na lamang ang kanyang pagmamahal. Minsan, iniyalay niya ang sariling buhay. Subalit, hindi hanggang doon lamang. Bawat araw, bawat sandali na ang Eucharistia niya alay, si Jesus ang naroon. Hapag, kainan. Ganoon ang kanyang pagmamahal. Gusto niya na lahat ng kanyang natitipon, hinahanap siya. Gusto niyang abutan
ng tinapay. Ito ako, ito pagmamahal ko, ito katawan ko, kainin mo. At tapos natin itong magabat, maranasan, tayo naman ngayon, pag-uwi, tayo naman ngayon sa ating buhay sa lipunan. Sana marunong din mag-abot ng pagkain. Alalaon baga, magdugtong sa buhay ng kapwa. Isang umaga, maaga ang aking appointment. Nagkita-kita kami sa isang Jollibee sa may gawing Caloocan. Nag-breakfast kami. Nauna ako, yung isang kasama ko merong in-order na nakasubok. Extra breakfast. Sabi ko, may pagbibigyan ka? Opo. Nung kami lumabas, doon ko nakita kung kanino niya ibibigay. Mayroong isang matandang lalaki na siyang bagong umaga, nag-asikaso sa mga nagpaparking at parabarya na lamang mayroon siyang tanggapin. Ito kaibigan ko. Lumapit, sabi, Lolo, breakfast po ninyo. Yung tuwa sa mukha ng matanda. Mga kapatid, bakit hindi natin gawin ang ginawa ni Jesus? Huwag tayong pumayag. Gutom ang maghiwalay sa kanino man sa pag-ibig ng Diyos. Bagkos, gamitin natin gutom upang maibigay natin sa iba, sa nagugutom, sa nangangailangan, ang pagmamahal ng pagmamahal. Amen. Purihin ang Panginoon. Pananampalataya, ihayag natin sa pag-awit.
pinasisigla ng masuyong malasakit ng Panginoong Hesus. Idulog natin ang ating mga kahilingan para sa kabutihan ng sandaluhan. Ngunit lalo na para sa higit na nangangailangan ng kanyang tulong, ang mga dukha, ang mga nagugutom. Sabihin ko natin, Panginoon, tulungan mo ang pangangailangan namin. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Para sa Simbahang Katolika at lahat ng iba pang pamayanan ng Kristiyano, nawa, ang kahandaang nilang magdulot ng kanilang yamang material sa mga mahihirap na bansa ay maging inspirasyon sa mga bansang lalong nakaliwasa. Manalangin tayo. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari at relihiyoso sa ating pamayanan, nawa, tulad ng mga alagad ni Jesus, sila'y maging mga kasangkapan ng pagkabukas palad at kalinga ng Diyos sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Para sa ating mga pinunod kapisanang kabayan, nawa, tugunan nila at tulungan ang mga dukha sa kanilang mga pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Para sa lahat ng pura paroko sa buong daigdig, nawa, sila'y maging mga tanda at kasangkapan ng masuyong pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan, tulad ng ginawa ni San Juan de Rey sa pag-akay sa kanilang mga alaga tungo sa kabanalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Para sa ating mga pura paroko at ibang panig sa ating parokya, nawa, gantimpalaan sila ng Panginoon sa kanilang pagkabukas palad sa pagtugon sa ating mga pangangailangan espiritual, sa paghahati ng banal na tinapay at salita ng Diyos, ng Eucharistia at iba pang sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Para sa ating pamayanan, nawa, magpasalamat tayo at magpagtulungan sa paglilingkod ng ating pura paroko at kanyang mga katulong, at tayo naway maging kasyasya sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tugunan mo ang pangangailangan namin. Tahimik natin panalangin ng ating mga pansarili. Diyos Ama, salamat po sa lahat ng pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Patuloy mo po aming pagalooban ng tinapay ng buhay na anak mo si Jesucristo. Siya nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo upang itong ating pagsamba, pagsisimba, pag-aalay ay maging kalugugo sa Diyos Ama mga Panginoon. Ang gabi nawa ng Panginoon, ito'y pagkain sa iyong mga kamay, sa kawilan niya kataramanan, sa ating kapakinabangan, at sa buong kawilan niyang banal. Ama, para mo na umawa, gawin mong banal ang mga alay namin, iyusan ang kalutan, at gawin mong hain sa ilangin ng alaan sa mga magitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, tunay pong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilanan sa katauhan, patuloy pa rin ang iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos na tanan. Ang sugo anak ay naging dinay pa sa amin, bagamat di na tinularan ang aming pagkamasuwain. Dinoo mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang ibig mong anak. At kami tumayan mo ang may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapakan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming inaksi nung ikaw ay sumayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kami mahal na mahal, ikaw po ang bukal ng lahat ng kabutihan. Kaya sa panggitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, ibinigay sa kanyang mga lagad na ang bigat. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, tapos ang punan, kinuha niya ang kalis na may alak, muling pasalamat sa iyo, ibinigay yun sa mga alagad at ang sabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat kay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagdangal natin ang pananampalataya. Sa puso at
Ginagawa po namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at pagbubuhay ng liwanag. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat makapagsimba ngayong araw ng linggo at mag-alay sa iyong harap. Isinasama namin na kaming tatanggap ng katawan ng Dugo ni Kristo ay magkaisa at pagpalaan lahat ng Espiritu Santo. Ingapin mo po ang iyong Santa Iglesia naganap sa pamdaigdig. Puspusin mo kami lahat sa pag-ibig at pananampalataya. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian, lalo na po yung mga retirado na at mga may karamdaman. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa ng sila muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga nauna na. Kaawan mo po sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pag inapati namin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria nila ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tayo sana'y nagugutom na rin sa Kanyang ibibigay sa atin. Tayo sana'y manatiling kinagugutuman ang Kanyang salita at ang Kanyang mga pagpapala. Kumanda po tayong tanggapin ang pagkain niyang ibinibigay sa atin. Awitin natin ang Ama namin. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Paglaobin mo kami ng kapayapaan, pagkakaunawaan, pagmamahalan, kagalakan,
sa aming mga tahanan, sa aming bayan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at pagkakasali, samantalang hinihintay namin ang sayang pagbabalik ni Jesucristo, aming Panginoon. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan at pakailanman. Amen. Panginoong Jesus, huwag mo po sanang unahin tignan at isaalang-alang ang napakarami naming kasalanan. Pagkos ang tignan mo ko'y ang pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Paglawan mo kami ng kapayapaan, pagkakain sa pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Mga kapatid ko, atin ang biyaya kung tayo lamang ay mananatiling bukas palad sa gutom at pangailangan ng ating mga kapwa. Magbatian po tayo. Mga kapatid ko, narito siya. Hindi natin siya kailangang hanapin sa ilang. Siya na ang sa atin ay nag-iintay. Siya po'y ating kagapin, ating hikain. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagabag ng pagkawasak, ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawang ang paglalaman ng ugaliniya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa kalalitaan magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung maginibago ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halik na kalingain, maglingkod sa halik na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangal ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan. Magsitayo po kayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pong pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mo maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po sandali ang lahat upang makinig sa pagbabahagi ni Brother John Marie ng San Carlos Seminary tungkol sa vocations promotion. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo na ang magbigay sa kanila ng makakain. Sagot niya. Hindi naman po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi. Sa mga pangungusap nito ni Jesus, kanya tayo inaanyayang ialay ang lahat ng mayroon tayo. Lakas, talento, kasanayan, at marami pang iba. Maliit man ang mga ito sa ating paningin, sa kanya na may magsisilbi itong instrumento ng pagpapamalas at pagpaparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin. Katulad ng kanyang ginawa ngayon sa ating Ebanghelyo kung paano niya pinakain ang mahigit 5,000 lalaki. Sa maraming paraan po, ay maaari nating may alay ang lahat-lahat sa atin. Sa trabaho, sa ating mga ginagawa, at sa marami. Ngunit ang lahat tayo ay tinatawag sa iba't ibang larangan. Ang iba po ay nag-aasawa, ang iba po ay nananatiling single, at ang iba po ay tinatawag upang mamuno sa ating sambayanang Kristiyano, katulad po ng pagpapari o dilan mo kayo ng pagmamahal. Ngunit sa puntong ito, ang ibig ko pong bigyang diin mga kapatid ay ang pagpapari. Sapagkat sa pagpapari, ang isang lalaki ay tinatawag ng Diyos upang kanyang maging lingkod at mamuno sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pangangaral, pagdiriwang ng mga sakramento, at sa pagpapalawig at pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano. Ngunit nakalulungkot naman pong isipin na bagamat napakasagana naman po ng ating ani, ay kakampi lamang ang ating tagapag-ani, Lucas 10:2. Kaya naman po, kami mga seminarista po ng San Carlos Seminary sa Guadalupe, Makati, ay nananawagan po sa mga lalaking nais pong maglingkod sa ating simbahan. Opo, na marami pong nakarinig sa atin na mahirap na ang pagpapari. Ngunit kung ito naman po ay bibigyan natin
ng pansin at pagmamahal mula po sa ating puso, ay wala pong hindi mapangyayari ang Diyos. Mamaya po sa ating paglabas ay kami pong tatlo, ni Brother Nico at ni Brother Justin, na nandyan po nakaupo sa ating madla, ay magbibigay po ng mga leaflet, pamphlet at mga stampita patungkol po sa aming seminaryo. Sa wakas po, sa aking pangwakas, sana po tayo po ay maging instrumento ng pagpawi ng kagutuman po ng bawat isa sa ating, lalo na sa ating pananampalataya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo. Hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ama, malagad mo po ang tungayan ng iyong mga anak. Iba-iba ang pangailangan. Ngunit isa po ang pagkagutom at ito'y sa kaligtasan sa iyong pagmamahal sa tunay na kabanalan sa aming pagkatao. Ikaw na po ang bahala sa amin, sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mga baging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga binigilid, tayong lahat ay pinagpala, umayo, maging pagpapala naman sa ibang tao. Salamat sa iyo.